magandang hapon sa ating mga ah, kapwa ko tao, no? So, ang lahat pula ng glory ay sa Panginoong Diyos po, kay God. At ang lahat ng glory po ay sa Panginoong Kristo na aking Panginoon God, no? Na Diyos ng Bible. Ano? So, magandang hapon sa inyo, no? Ang gusto ko lang po sa inyo i-share yung mensahe lang ng Diyos sa Bible at yung message po na salvation is a free gift of God. Yung kaligtasan po ay regalo po ng Diyos sa atin. Binibigay, walang bayad, libre. Sino po yung regalo ng Diyos? Si Jesus Christ po yung regalo po ng Diyos sa atin. Nabuhay na walang gan kaligtasan. No? Gift ni God. No? So, kaya ang dahilan po kung bakit may Christmas, may Pasko, because isang beses lang sa bayan ng Israel, sa bayan ni David, sa Bethlehem, kung di po ako nagkakamali, isinilang ang tagapagligtas, ang Savior. Ang kanyang pangalan, Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, King of the Jews, ang tagapagligtas, sinilang. Yun ang dahilan po kung bakit may Pasko. Sapagkat bumaba ang Diyos, nagkatawang tao sa lupang ito. Yung Diyos nagkatawang tao, si Jesus po yun. Yung ating Diyos na nasa langit bumaba, no? Yung Diyos na hindi nakikita, ngayon nagpakita, no? Nagkatawang tao. So yun, no? Kaya yun ang dahilan, kaya may Pasko, sinilang yung Savior. Diba? At alam niyo po yung babasahin natin verse, mahalaga po ito. Napakahalaga. Exodus chapter 1 po, verse 17. But the midwives feared God and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men, children alive. So, bakit ko po ito binasa sa inyo mga viewers? Ay itong midwives po, siya po ay may takot sa Diyos ng Israel, no, ni God. No, hindi niya pinatay yung mga children ng mga Hebrew. Ito po yung context niyan. Hindi niya pinatay yung mga children ng Hebrew na utos ng king of Egypt, no, na Paraon. Kasi dumadami yung mga Israelita. No? Hindi niya sinunod kasi takot siya sa Diyos. So, ano pong pinapakita ko po sa inyo doon sa verse? Sa verse po na yon na binasa po natin ay yung midwife, nakakaunawa po siya na ang Diyos ay nakakatakot, makapangyarihan sa lahat, at ayaw niyang pumatay ng tao. Ano? So sa atin mga viewers, sa mga kapanood po nito, sa biyaya lang ng Panginoon, no? Gamitin lang ng Panginoon to, no? Ay dapat tayo po mga tao ay matuto po tayong matakot po sa Diyos. Ano? At din mga viewers, makita din natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos na makasalanan, marumi, hindi kayang iligtas ang sarili, baguhin ang buhay, o ano pa man, hindi natin kayang maligtas, no? Kahit mabait, mabuti tayo, may pera, yaman, talino, galing, o may reliyon, tumutulong sa iba, hindi natin kayang iligtas sa ating sarili, no? Doon sa impyerno. Pinapakita ko po sa inyo mga ka-viewers na kasi sabi ng Bible po, babasahin natin po, Romans 3:23 po. Ito po sabi ng Bible. Ito po yung kalagayan nating mga tao sa harapan ng Diyos. Romans 3:23 po. Sabi ng Bible, ito po. Romans 3:23 po, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat po tayo yan mga tao, makasalanan sa harapan ng Diyos at napalayo sa kaluwalhatian niya at nagkasala sa Diyos. Kaya yan yung kalagayan natin sa Diyos mga viewers. Kaya nakakatakot yan na tayo ay hiwalay sa Diyos, at nakakatakot na tayo ay merong parusang matatanggap. Yun po ang reality.
Ito po, basahin pa natin yung Romans 6:23 po. Sabi dito, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yan. Sabi po ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po yung nakakatakot mga viewers about isang mga tao. Kasama din po ko, no, na lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang bayad sa kasalanan natin, kamatayan po. Physical at spiritual po na mapamak sa impyerno. So yun po yung ating kalalagayan sa Diyos na dapat po tayong matakot. Kasi kahit ako din po mga viewers, maging honestly sa inyo, ay takot po dyan sa ganitong ng Panginoon, no? Kapagkat yun, yung hindi po biro ito, no? Sapagkat alam niyo po, kung iisip-isipin niyo po, tayo po ay mamamatay isang araw. At pag namatay po tayo, wala nang balikan. Isang beses lang. Diba? Kaya ito po, seryoso po ang Bible na nihatol sa makasalanan, mapapahamak sa impyerno po, no? Yun po yung parusa natin sa Diyos. Bawat isang tao sa buong mundo. Kasi dapat natin maunawaan nun na tayo mga tao po ay hindi mga perfect, nagkasala sa Diyos dahil. So, dahil ang Diyos ay banal, perfecto, paparusahan niya nagkasala sa Kanya. Yun po, mapupunta tayo dun sa impyerno. Yun po yung nakakalungkot. By the way, ang tanging paraan lang po para maligtas tayo sa impyerno, mga nakakapanood po nito, no? Ang tanging paraan lang po para tayo maligtas sa impyerno ay sa pamagitan lang po ng ating Panginoong Kristo. Si Jesus Christ lang po, anak ng Diyos, ang paraan para maligtas tayo sa impyerno. Sabi din po ng Bible verse sa Romans 6:23 po, basahin po natin. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang Diyos po, mayroong regalo sa atin na buhay na walang hanggan. Matatagpuan lang sa ating Panginoong Kristo. So yung kaligtasan po, regalong binibigay ng Diyos. At nasa sa atin lang po kung tatanggapin natin o hindi. Regalo siya. Ibinibigay ng Diyos sa atin. Walang bayad, libre. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan ng kaligtasan. Ito'y regalo ng Diyos. Ngayon, may command po si God sa Bible na utos niya sa mga tao po na dito po sa Acts chapter 20 verse 21 po, babasahin natin. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith to our Lord Jesus Christ. So utos po ni God mga viewers na tayo magsisi, no? At manumbalik sa Diyos at manampalataya, magtiwala sa ating Panginoong Kristo. Yun ang sabi ng Bible. At ano po mangyari sa nagtiwala na nampalataya sa Panginoon Jesus? Siyempre, sabi din ng Bible, saved na. Diba? Yun yung pangako po ng Diyos. Yun lang po, ganun po siya pasimple yung mensahe po ng Panginoon. No? So, mga viewers, alam nyo, bakit naging madali ang kaligtasan? Pagkat meron na nagbayad po para sa atin. 2,000 years ago, alam ko po naririnig niyo na yon, sa bayang Israel, sa Golgotha na lugar, si Jesus Christ po na anak ng Diyos napako sa krus. Dumanak ang dugo niya doon, nag-shed, no? Kasi binayaran niya yung kasalanan, ang dugo buhay niya, no? At namatay po ang Panginoon Jesus, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. No, bakit po? Sapagkat bayad na yung kasalanan, no? Binayaran niya na ng dugo buhay niya. Yung penalty, no? Si Jesus po nagbayad ng kasalanan, no? Ng dugo buhay niya at muli siya nabuhay sa ikatlong araw.
bilang ipakita na siya ang ating Diyos Panginoon na buhay, hindi patay. Di ba? At pininis niya na, binayaran niya na. Ito po yun, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Ito po yan. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture. So nakita niyo po. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So nakita niyo mga viewers, sabi ng salita ng Diyos na i-deliver sa atin, no, na si Jesus Christ ay namatay para sa ating kasalanan, sabi sa scriptures. At siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, sabi sa scriptures. At tignan niyo po, yun yung dahilan kaya napako si Jesus sa krus, to pay the penalty of sin, no? Kasi hindi po tayo makakabayad. Kaya si Jesus po nagbayad para sa atin, no, ng penalty. At makikita nyo din sa verse na ito na bayad na, finish na. Ano? Kaya hindi na kailangan ng tao maghirap sa kaligtasan. Si Jesus na nagbayad. Siya yung nagpayment ng lahat. No? Wala na kailangan pa ang taong paghirapan, pagtrabahuan. Ang command na lang ni God, tayo magsisi at manampalataya sa Panginoon Jesus. At ano po mangyayari? Save na. Diba? Basahin din po natin yung sa Acts chapter 16. Ito, isang tao po nagtanong kung paano maligtas. Sabi po dito sa Acts chapter 16 verse 31. Ito pong tao na to, nagtatanong siya kung paano maligtas kay Pablo po na apostol ng Panginoon. Sabi dito, Acts chapter 16 verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Simple lang po, para maligtas. Mag-believe po sa Panginoon Jesus o magtiwala sa Panginoon Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. No? At ano pong sabi ng Bible? Save na. O diba? Ito po yun, sabi ng Bible. Kaya oras na nagtiwala kayo, nag-believe kayo, sumampalataya kayo sa Panginoon Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, sabi ng Bible, save na po tayo. Yan ang pinangawakan ko din po na promise ni God. Na para pag may dumadaan sa inyong o anong mga negative, ay titiwala ko sa promise ni God dito na ako'y ligtas na, save na, sabi ng Bible. At ako'y nagtiwala sa Panginoon Jesus, itong pangako niya sa akin, save na ako. Diba? Yun po yun. Kasi ito ay assurance of salvation po natin, napangawakan nyo. Kasi sa buhay po natin may dadaan na kung ano ng pagsubok, problema o mga ano man, takot o ano man, kailangan meron kayong bala, hawak na pangako ng Diyos na Lord, promise niyo to sa akin. Di ano kayo papanatag, hindi kayo matatakot, no? So yun. So mga viewers, doon ko lang po tinatapos. At ang glory po ay sa Panginoong Diyos, kay God na banal ng Biblia. At ang glory po ay sa Panginoong Kristo, ating Panginoon God na nasa langit. Sa Kanya pong papuri glory, hindi po sa akin, never po, sa Panginoon lang. So salamat sa inyo at sa Panginoon pong glory. Okay? God bless you po. Bye-bye sa mga makapanood. At pagpalain po ng Diyos yung salita niya. Siya lang po ang may taas ng Panginoon, hindi po ako. No? Ang Diyos lang po. Okay? Bye-bye po.